Hello there, Libra sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of October. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Libra, hindi lahat ng Libra maka-resonate sa reading na to. So takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Libra sign. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Libra. Let's see. Love reading for the month of October 2025 for Libra. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. Libra. Sun, Moon, Rising, Venus. So Libra, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placements. Your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. Okay? Especially your Moon sign. Libra. Month of October. Love reading for Libra. Libra. The Justice card. This represents you. Okay, Libra. In what you are right now or where you are right now. So, nasa point ka ngayon, Libra, of like, parang you wanted a peaceful resolution or parang nasa point ka na gusto mo tahimik, peaceful. Ayoko ng gulo. Ayoko ng issue ngayon. Gusto ko peaceful lang ang buhay ko ngayon. Well, ganun naman talaga yung mga Libra. Umiiwas talaga kami sa mga issue or mga situation na parang hindi na kailangan bigyan pa ng malaking time and effort. It's better for us na mas gusto namin yung tahimik. So, Libra, let's see where you are right now. Magulo yung isipan mo talaga dito, Libra. Might be you are dealing with someone from the past. And I think the cycle has ended sa inyong dalawa. But you miss this person. Kaya pala asa point ka ngayon na parang gusto mo ng peaceful. Ayaw mo ng gulo. Ayaw mo even ng yung gumugulo sa isipan mo. Na-stress ka siguro. So, hindi ka nakakatulog sa gabi minsan sa kakaisip about this. Ayoko na ng ganito. Pero namimiss mo siya kahit ayaw mo siyang mamiss. Parang ganun. So, namimiss mo siya kahit ayaw mo siyang mamimiss. Wala na kayo, hiwalay na kayo nito. But then, I don't know if this person still connecting with you. Kinakausap ka ba nito? Binabalikan ka ba nito? And parang para sa'yo, wag mo na akong guluhin. Ayaw ko nandun ako sa point na tahimik na yung buhay ko eh. Tapos babalik ka at magipag-usap ka sa akin ulit. So, kasi ito, feeling ko, itong person na to, nung nakausap ka niya ulit, bigla mo siyang na-miss. Bigla mo siyang naisip, na-miss, gumulo sa isipan mo tong person na to. Pero ayaw mo siyang tanggapin. Kumbaga, hindi mo siya na-appreciate sa buhay mo, sa kung anong dahilan, kung anong nangyari sa inyo before. Pero itong person kasi, gusto niya talagang bumalik sa'yo. So, may mga sinasabi to siya sa'yo na nagpapahiwatig na pinagsisihan niya na lahat, gusto kong ayusin na to, promise, ganyan-ganyan. Ikaw, Libra, dito is parang nai-stress ka ngayon sa kakaisip. Minsan hindi ka nakakatulog sa gabi. Dahil ito yung challenge mo. Ito yung potential challenge. Is yung mabuo kayo ulit. Kasi minsan din talaga, or noon, nung nagsama kayong dalawa, ang ganda ng pinagsamahan ninyo. I don't know kung nakabuo kayo ng family, or nagkaroon kayo ng successful relationship before, or sabihin na natin maganda ang pagsasama, nagmahalan talaga ng totoo, naghiwalay. So, ito yung ngayon yung challenge. So, this is you, Libra, being the divine feminine. So,
So, parang as a point ka ngayon na sa pagbabalik ng person na to, parang nananaig yung pagiging woman na mo, yung pagiging feminism mo, namimiss mo siya, na parang nalulungkot ka, naalala mo yung nakaraan, and parang feeling mo, I want to build a great family same as what we are before. And naiisip mo yung mga pangako ngayon. Ito nagiging challenge sa'yo, na namimiss mo siya dahil gusto mo pa rin na mabuo kayo. But then, sa mga kabila niyan, sa mga ginagawa niya sa'yo before, naalala mo yun, doon din sa'yo na nagpapa-disappoint dahil sa baka mangyari ulit yun. Kaya, hindi mo na-appreciate itong person na to sa pagbalik niya totally, dahil parang hindi mo feel kung tatanggapin mo ba siya o hindi. But parang nagkaano siya, yung ikaw parang nagiging indecisive ka dito. Hindi mo alam kung ano yung gagawin, ano yung decision na gagawin dito. So, saan ka ba dapat mag-focus? I think sa communication ninyong dalawa, sa pag-uusap ninyo, the way siya magbibigay sa'yo, the way yung paano siya mag-prove na nagbago na talaga siya. Yung willingness niya and sincerity niya sa pagbabalik niya. And also, I hope naririnig niyo ako kasi nakabukas yung electric fan ko. And also, Libra, I can see here na you need to focus on really parang observation talaga muna sa person na to. Kumbaga, pag-isipan mo muna ng mabuti, bigyan mo ng time yung sarili mo na to have some peace of mind, to think about the solution, whether to move forward towards this person again or not anymore. So, ayun, pinatay ko na yung electric fan. Anyway, continue tayo. Hindi ko na ulitin. So, as I said, lumalabas yung pagiging feminism mo dito sa pagbalik ng person mo. Yung kahinaan ng isang babae na gustong magkaroon ng buong pamilya or magkaroon ng, kumbaga, na-i-imagine mo yung kung sakali man magkarelasyon lang pa kayo, eh yung na-imagine mo yung mga pangarap ninyo before, yung mga plano ninyo before, or kung pamilya man talaga kayo, yung buo yung pamilya ninyo ulit. So, ito yung nagiging challenge sa'yo ngayon, na kung hindi ko na siya tatanggapin, hindi na talaga kami mabubuo pang muli. Pero kung tatanggapin ko siya, pwedeng mabuo kami ulit, pero paano kung gagawin niya ulit yung ginawa niya sa akin before. So, ito yung iyong what to focus on here, Libra, is to observe the situation. Huwag muna talagang gumawa ng any decision, but you need to observe this person, na to talk, to parang to communicate and to see kung yung meron ba siya talagang sincerity sa gusto niyang pagbabalik sa'yo, sa inyo or sa'yo. So, baka kasi aabot sa point na through your communication, mag-aaway lang din kayo ulit. So, wag muna talagang mag-decide sa unang pagbalik ng person na to. Tatanggapin mo na siya agad dahil sa gusto mong mabuo kayo ulit. So, tignan mo muna. Let him or her prove muna na gaano siya ka-sincere sa pagbabalik niya at gaano siya katotoo sa mga sinasabi niya. Because in the past, Libra, buo naman talaga kayo, you really have a successful relationship or family, or you have that masayang pagsasama talaga before. Kaya nga ito yung nagiging challenge sa'yo dito, the 10 of Cups. Dahil ito yung gusto mong mangyari ulit. So, parang challenge sa'yo na paano ito mabuo ulit kung meron ng mga stain or scars na nangyari.
or trust issue, which before, in the past, ito talaga yung meron sa inyo, magandang pagsasama, and gusto mo mangyari sana yon, pero maibabalik pa ba ang nakaraan, yung masayang nakaraan. So your strength here really is you are married. So married pala kayo, okay? Hindi to could be sa relationship. So this is your strength, ito yung lakas mo, may karapatan ka, married kayo. Okay, pero kung sakali man sa mga Libra na nanonood nito na hindi pa married, pwedeng ikaw yung nauna talaga dito. Kumbaga, hindi ka third party. Okay? So, pwedeng ganun yun. Because pwede naman to anybody. So, pwede tong, especially sa mga married couple na Libra. Or kung hindi man married couple, it's just that ikaw yung nauna. Okay? So, ito kasi yung strength mo. Alam mo may karapatan ka. So, gusto mong maayos, mabuo yung marriage ninyo. Dito ka, parang dito ka, what do you call this? Parang, nag-rely na, we are married, gusto kong ayusin to, gusto kong buuin to. Pero, yung tiwala ko, parang nahirapan na ako. So, mabalik yung tiwala. So, might be in the near future, or this October, could be, is itong person na to maggagawa talaga siya ng more on actions to prove you na willing na talaga siya na gawin yung responsibility niya sa'yo, ayusin yung sitwasyon, yung pagsasama ninyo, especially siguro yung pagiging father niya sa anak ninyo. Etong person na to will going to gain a strength or maglalakas loob to siya kasi decided naman siya sa pagbalik niya. So, though hindi siya sure dito na parang mangyayari talaga yung gusto niya mangyari, pero ang gagawin niya dito, maglalakas loob talaga to siya dito na ayusin na mga dapat ayusin. Kasi ito siya, nung naghiwalay kayong dalawa, pinag-isipan niya to ng mabuti eh. Hindi din madali sa kanya. Nagkaroon din siya time of like soul searching. Until sa nagkaroon siguro sa kanya ng clarity, na-enlighten siguro siya, na-realize niya siguro yung mga pagkakamali niya. Kaya nag-decide talaga siya this time na bumalik sa'yo ulit. Okay, ayusin yung family or something like that. Kasi nung time na naghiwalay kayo, hindi naman siya totally nag-let go eh. Naka-hold on pa din to siya. As a point lang na, syempre, madami ng mga nangyari and parang ano man yung mga other issues na meron kayo. So, pinag-isipan niya to ng mabuti, until this person take the leap of faith. Bahala na ako nung mangyari, hindi ako prepared dito. Gusto ko ayusin yung pamilya ko. Siguro nakikita niya din sa mga other family, nabuo yung pamilya, maganda pagsasama. Siguro nakakaramdam din siya na sana ganito din yung family ko, na sana ganito din kami. Kaya na-realize niya yun. And kaya siya bumabalik ngayon sa'yo. So in the near future, ito yung gagawin niya. Gagawin niya yung best niya para ma-fix yung problem ninyo. Though hindi siya sure kung ma-fix niya ba to, pero magiging responsible siya this time to be matured na ayusin yung mga dapat ayusin sa inyo. So, ano yung pwedeng magkakaroon ng mangyari might be this October or in the near future? This person will really going to offer you love. Okay? Parang this October, ipapahiwatig niya na talaga dito na siguro sa ngayon, nasa point lang pa siya na kumusta mga bata, when you are married, nagpapahiwatig lang pa siguro siya sa mga ganung mga bagay. Pero might be in this October or November na near future, magbibigay na to siya talaga ng more details na bakit talaga siya bumabalik dahil gusto niya talaga mag-offer sa'yo balik ng love. Okay, so pero, what you need to know here is, ikaw dito, maiipit ka sa sitwasyon in a way na hindi mo nga alam kung anong decision mo. Parang matatrap ka sa nararamdaman mo at sa iniisip mo.
So, kumbaga, magtatalo dito yung isipan at puso mo. Dahil sa isipan mo na sinaktan ka niya before, niloko ka ba niya, sinaktan ka ba niya, I think, or niloko ka niya. Pero, sa puso mo, gusto mo siyang tanggapin dahil gusto mong mabuo kayo ulit. Kaya naging challenge to sa'yo. So, yeah, this person might be cheated on you before. And sobra din talaga na nasaktan ka, nag-antay ka, lumaban ka, napagod ka. And dumating sa point talaga kayo na hindi nag-usap. And parang feeling mo before na parang hindi ka na asawa or hindi ka na girlfriend. And nasaktan ka talaga before. So, dito ka naiipit sa sitwasyon na nung wala kayo, nag-try ka na mag-move on eh. You focus yourself into your goals in life, being a mother could be, and to move forward, to move on. So, parang tinudukan mo na to. Tinudukan mo na siya sa buhay mo. Sana. Bakit pa siya bumalik? So, parang tinanggap mo na eh. Tinanggap mo na. Tapos kayong babalik siya para mabuo kayo ulit. So, parang ano yung mararamdaman mo? Dito ka naiipit, natatrap sa nararamdaman mo at sa iniisip mo at anong desisyon ang gagawin mo. So, your hopes and fear here is, you are really hoping na mas-save pa itong pagsasama ninyo. You're still hoping for that, na mas-save pa itong pagsasama ninyo. Pero, your fear here is, baka magiging dalawa ulit kayo after. Kumbaga, ngayon lang siya nagbago. Pagtatanggapin ko na to, baka magiging dalawa ulit kami. You still have that fear of like cheating. Yung ginawa niya sa'yo. So, andun ka sa point na merong, mahal mo pa to. Mahal mo pa tong person na to. Pero, may takot ka dito kung gagawin niya ulit yung nakaraan. And what if parang meron kang fear dito? What if pagsabay niya kami ulit? What if ginagago lang ako nito? What if sinasabi niya lang to sa akin just because of kids or what? Pero meron pa pala sila. What if nag-away lang pala sila nung third party niya? Kaya siya bumalik dito at ayusin niya. Tapos wag hindi na okay na sila, nagbalik sila, pinagsabay kaming dalawa. Ganun yung mga tumatakbo sa isipan mo dito. Kaya medyo napapa-challenge ka in a way kung anong gagawin mo dito. Parang kailangan ko ba pa talaga na i-fight yung karapatan ko as a wife, or sabi natin na nauna sa pagsasama. I think hindi ko na dapat gawin yun kasi tapos na ako doon, umalis na ako doon. Pero para sa akin, gusto ko pa rin mabuo yung pamilya ko with hindi yung buo na same tatay, same nanay, you know. So I can see the potential future here. Tatanggapin mo pa din to siya. So mapaano pa man, Libra. Okay? Yung magiging decision mo dito is tatanggapin mo pa din yung person na to. So, let's see why. Kasi magkakaroon pa rin kayo ng new beginning dito. Mahal, sabi ko, 'di ba? Mahal mo siya. Kasi mahal mo talaga siya. And sa pag-uusap ninyong dalawa, siguro sa continuation ng pag-uusap ninyong dalawa, parang as a point na nakikita mo din siguro yung nagfo-focus na siya sa inyo. Yung sincerity, yung improvement na nagfo-focus na siya sa inyo. So, and nakikita mo na nag-aantay talaga siya. Kumbaga, ng sign from you, nag-aantay siya ng kung kailan mo tuluyan siyang tanggapin. And nandun din yung willingness niya to support you sa mga needs, to support you sa mga plans, sa mga goals,
something and really offering you this love. Even if minsan tinetest mo siya na hindi siya kausapin or dinededma siya or something, nakikita mo sa kanya na nandyan siya. Hindi siya gumigive up. Kaya yun yung nakikita kong dahilan kung bakit tinanggap mo siya ulit. Kasi magkakaroon kayo dito ng new beginning again, Libra, in the near future. In the future, or might be this month of October. So, I'm going to pull an oracle card, Libra, for message from this love oracle card. Be willing to express love. Express love to receive love. So be willing to express love. So you need to express love to receive love. It's all about love because Libra is all about love and relationship. So you might be dealing here, Libra, Taurus, ano pa ba? You might be dealing with the same Libra. You can still see Taurus here, Capricorn, Virgo, Leo, Aquarius, Pisces. You might have fire signs in your chart, or you might have water signs in your chart. Check your placement. You might also be dealing here with Virgo, Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus, or Capricorn. So that is my reading for you, Libra, for the month of October. Sun, Moon, Rising, Venus. Thank you and God bless.